Magandang araw po mga kababayan. Sinupalpal po ni Senator Marcolita at ibinuking ang pagiging sinungaling ng senador na si Ping Lacson. Alam niyo mga kababayan po natin sa panahon ngayon, nakahanap po sila ng propaganda para ipangpalit o ipang-divert sa usapin po ng pagnanakaw sa flood control at itong mga adik at sinungaling na nasa gobyerno natin. At isama po natin sa pag-uusapan natin itong ginagawa po nila ngayon na pag-iikot nitong mga tambaloslos, kalyado ni Bongbong Marcos, kalyado ng mga dilawan, para isulong itong batas na anti-dynasty bill. Ngunit, ang tao mismo ay gising na at sinisita po sila, bakit nga ba inuuna nyo po yung anti-dynasty bill, bakit hindi nyo unahin panagutin ang mga magnanakaw na sangkot sa flood control project. Kaya nga sobrang pahiya na naman, lalong-lalo na itong grupo ni Risa Hontiveros na umiikot po sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nakaraan, naabutan namin sila sa Calamba, Laguna na nagkaroon po sila ng orientation o parang public information para po sa mga taga Calamba, Laguna. Ngunit sinusupalpal po sila. Anyway, shoutout po sa lahat at kung hindi pa kayo nakalike sa video ito, hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman mga kababayan po natin. Ito nga po ang sabi ni Ping Lacson na napakasakit daw panoorin ng isang debate na ang pinag-uusapan ay ang teritoryo ng China at ang teritoryo ng Pilipinas. At sabi niya nga, napakahirap din daw po i-imagine nito na hindi ito nangyayari nga kahit po sa US Senate o sa ibang parliamentary government. Yan po yung sinasabi nitong si Ping Lacson. Pero sa totoo lang mga kababayan po natin, napakasinungaling talaga itong si Ping Lacson. Ayon po kay Senator Marcolita. Kasi pati video ni Senator Marcolita ay pinag-i-splice niya para palabasin na kinakampihan daw po ng isang Senador Marcolita ang China. So anyway, yan po yung ating pag-uusapan. At simulan po natin dito sa video ni Senator Marcolita, mga kababayan natin. Pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? So, napakagandang video, no? Akala mo talaga, sequence at talagang sagutan. Pero ano sabi ni Senator Marcolita? Splice pala yan. Iba yung tanong sa sagot ng opisyal ng gobyerno na yon o ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kinongratulate nitong si Ping Lacson. O, di ba? Nangaling. Panoorin natin, Senator Marcolita. Nakita ninyo? Oho. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na, Yan naman pala, hindi naman pala sumagot, no? kaya sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang sinabi So ko. pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ko, Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maido-drawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap
nasagutin na talagang hindi, kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang ano. Ito, pakikita ko, gawa niya ito sa kanya. So, napakasinungaling pala talaga nito si Ping Lacson, no? Ngayon, mga kababayan po natin, ang pagkakamali ni Ping Lacson, nakatagpo po siya ng isang Senator Marcolita na tangina, hindi po siya tinatantanan, hindi po siya inaatrasan. Mantakin mo kung mahina po yung senador, nasisiraan niya, hindi masisira talaga sa publiko at maniniwala pa yung iba sa isang kasinungalingan. Pero ibahin niya po si Senator Marcolita. O dito, tingnan niyo yung pangyari. Diba? Kahihiyan po yung inabot nito si Ping Lacson. Galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Meron niya. tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito. Yes. Sige, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinala ang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila. Meron na naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. So, talagang ginagamit nila, mga kababayan po natin, ang usapin dyan sa China para galitin ang tao at palabasin na parang gustong isuko ni Senator Marcolita ang ating teritoryo. Hindi ganun nga eh. Ang gusto ni Senator Marcolita magkaroon ng kalinawan. Ano nga ba yung claim natin? Pero itong mga propagandista at itong mga kalyado ni Bongbong Marcos, gumagawa po sila ng isang kasinungalingan. Mantakin nyo, mga kababayan po natin. Senador yan ha. Pero gustong magpakalat ng disinformation and fake news. So, ano pa? Ang sinasabi nilang dapat labanan ang fake news. Kung silang gumagawa ng kasinungalingan laban sa kapwa nila senador. So talagang may nasa likod po nila na mas mataas para sirain po si Senator Marcolita. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang Ay nako, dirty politics talaga sa ating bansa. Politics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sarili. Mahilig mag-imbento itong si Lacson. Imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman... Hoy, tangina mo Lacson, masyado kang pakialamero. Oo nga naman, hindi naman siya kasama sa debate. Bakit siya nakikialam? Bida-bida yan. siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya.
The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oho. Parang nagmamalasakit siya, may bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito, Opo. Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito yung tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio, Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft ay hindi maliwanag, paiba-iba, hindi tuloy mga kababayan natin, no? Bumalik kay Lacson ang kanyang paninira kay Senator Marcolita. Nabisto tuloy ang kanyang kasinungalingan. Kaya ang hirap po mga kababayan po natin, no? Na maniwala basta-basta sa lumalabas na balita ngayon. Kailangan talaga pakinggan mo ang side ng bawat isa. Lalo-lalo na kapag ang inaaway nila, kapag ang kanilang binabanatan ay mga Duterte, senators, congressman, dapat talaga mag-research tayo. Dapat hanapin natin kung anong katotohanan. Kasi mantakin mo mga kabayan natin. Si Ping Lacson mismo ang gumawa ng kasinungalingan para lang masira po itong Senator Marcolita. Di tama yung sinasabi si Senator Marcolita. Bakit hindi niya muna gawa ng aksyon? Yung committee report niya sa Senate Blue Ribbon. Nakalito-lito po sila Kasi ang iba, no, may mga problema, dapat magkaroon ng recommendation para kasuhan, hindi niya nire-recommenda. Pero yung dapat kasuhan ay sinasabi niyang wala pang sapat na ebidensya at direct na nagtutukoy sa mga involved sa flood control project. Diba? Pero ang hilig niya makialam sa mangyayari sa ng debate ni Senator Marcolita at Professor ng UP at itong si Carpio. Alam mo, tayo po gustong-gusto natin ang debate niyan. At least may meron tayong matutunan at may makuha po tayo na tamang impormasyon. Hindi yung gawa-gawa lamang, invento lamang. Kasi tama yung sinasabi ni Senator Marcolita. Paano natin ipaglalaban yung ating teritoryo kung tayo ay hindi natin alam kung ano talaga ang sakop ng ating teritoryo. Okay, so yan ang po sa usaping teritoryo, sa usaping po ni Senator Marcolita. And mga kababayan, ngayon pag-uusapan po natin, ano na ka ba yung mga nagiging reaksyon ng ating mga kababayan sa ginagawa po nilang o pagsusulong po nila ng anti-dynasty bill. Siyempre si Risa Ontiveros, isa po sa sumusulong ng anti-dynasty bill. Kasi nga, wala naman talaga siyang pamilyang magtatakbo pa sa politika. At alam nila, na kahit sila ay tumakbo man sa politika, alam nilang hindi sila mananalo. Dahil markado na po yung pagiging manggagamit, ipokrito ng Risa Ontiveros na ito at ng kanyang kaalyado. Okay, pakinggan natin ang tirada ni Madam dito po kung saan sinupalpal niya mga kongresista. Bakit naunahin nyo pa yung anti-dynasty kaysa programa na pinagnanakawan ng taong bayan. Pinagnanakawan tayong mga taong bayan ang programang flood control project. Ito, pakinggan natin si Madam. Po, dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling
Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan ng taong bayan ng mga mamamayan sa bansang Pilipinas. Naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Iyon, totoo yun. Kasi depende nga po sa pamilyang nakaupo. So, ang pagpili ay nasa Pilipino pa rin. Kung alam mong dynasty yan, tapos corrupt naman, edi kayong magdesisyon na wag nang iboto. Di ba? Ang problema ng ating bansa is corruption. Kaya nga may pambabayad tuwing eleksyon dahil marami silang pera na nananakaw mula sa kaba ng bayan. O itong mali-malita na pinagnanakaw nila ngayon mula sa flood control project. Saan na gamitin yan? Ito sa eleksyon para makaupo na naman sila. Corruption nga ang source, no, ng mga ganitong klaseng pangyayari sa ating bansa. Tama yung sinasabi ni Madam. Dapat aksyonan muna nila at ikulong yung mga involved sa flood control project. Ang problema po ng bansa natin ay corruption. Dapat Tama. po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Tama. No po, at tandaan po natin, hindi po dahilan ang mga political dynasty na kung saan kaming mamamayan ang pumipili kung sino po ang karapat-dapat na iupo sa poder ng kapangyarihan. Tama, grabe yung tapang ni Madam, no? Talagang pahiya po yung mga kongresista at ito mga grupo ni Risa Ontiveros dyan. Marami po tayong problema na dapat tutukan ng mambabatas. Correct. Nakikita po natin yung mga maliliit na mga nanunungkulan, mga kapitan, mga barangay kagawad, Bausi Desk Officer, BNS, BSW, lupong tagapamayapa, mga bantay ba, mga sa inyo sa nasyonal. Pero sa konting pagkakamali, binibigyan agad ng action. Hindi man lang mabigyan ng magandang honorar o sahod. Nakapalung. Grabe, no? Talagang supalpal po sila dito, mga kababayan po natin. Talagang gising na po yung taong bayan. Na which is yung mga propaganda po nila, itong mga ginagawa nilang batas, na para sila ay makikinabang. Kumbaga, self-interest po yung ginagawa nila dito eh. Kasi alam nila wala sila yung dinastiya eh. Yung ginagawa nila, gusto nila patayin yung may mga gandang ginagawang mga dynasting nasa politika. Eh kung tutusin, mga kababayan po natin, tama yung sinasabi ni Madam, dapat unahin po nila ang usapin po ng flood control project na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolve. Tama po itong sinasabi ni Nanay, mga kababayan po natin, na napakaraming problema po ng ating bansa. Eh mukhang inuuna pa kasi nila itong anti-dynasty bill po nila para sa kanilang personal interest at propaganda. Tandaan natin, kahit yung mga politiko ngayon na mga baguhan, na mga magnanakaw at nakikita po nating corrupt, ang mga nasa likod nito ay mga oligarko. So kahit mawala yung dynastiya na yan, mayroon pa rin yan silang gagamitin ng mga personalidad na sila pa rin yung magpapatakbo at sila pa rin yung magpupundo. Ang dapat masolusyonan sa ating bansa, mga kababayan po natin, ay itong mga matitinding korupsyon at maparusahan po itong mga magnanakaw, lalo na sa usapin po ng flood control. At mga kababayan natin, alam naman natin na dinadivert lang po nila ang isyo kay Vice President Sara dahil malinaw na sila po yung tunay na magnanakaw. Again, itong si Risa Ontiveros, no, katunog kasi nitong si Risa, no, Risa and Lisa, parehong salot sa bayan. Ngayon, tingnan mo itong si Risa Ontiveros na isa po sa sumusulong ng anti-dynasty bill. Kasi wala nga po siyang pamilya na pwedeng tumakbo o pumalit sa kanya dahil wala naman pong kapanipaniwala itong mga ginagawa ni Risa Ontiveros. Mantakin mo, pilit niya po na dinidikdik ang kanyang sarili na maging representante ng mga Pinklawan-Dilawan o yung tinatawag niya na United Opposition. Kasama pa yung grupo ni Bongbong Marcos. Iabay, kita nyo po kung anong nangyayari. Si Leni Robredo pa rin yung kinakausap ng mga Pinklawan at Dilawan na tumakbong presidente nila sa 2028. So kawawang
Reysa Ontiveros. Kaya mga kababayan, kita nyo ang kanilang political propaganda. Ngayon, ang sinisentruhan nila si BP Sara at hindi nila tinitigilan si Tatay Digong, yung mga Duterte at kaalyado sa usapin po ng EJK. Dahil yan po ang nagagamit po nila para masira nila yung mga Duterte. Pero kaunti na lang talaga yung naniniwala sa kanila, mga kababayan po natin. Eh wala rin po silang pinagkaiba dito po sa asong ulol na si Tariela, sa asong ulol na si Claire Castro. Mantakin nyo mga kababayan po natin. No? Ang dating napakatapang sa salita lang, pero hindi naman talaga pupunta yan doon sa karagatan, kundi puro lang salita itong si Tariela, abay nakasabi na nakakapagod na daw po na siya na lang lagi yung nakikipaglaban. At ang sinasabi pa ni Tariela, mga kababayan po natin, if you're going to step down with what you're doing right now, who's going to do this? Aba, mga kababayan po natin, no? Parang sinasabi niya na siya ay nakikipaglaban para sa bayan. No, Tariela po ay nakikipaglaban para sa kanyang personal na interest o kung magkano man ang binabayad sa kanya. Dahil ang ginagawa niyang pag-iingay, pakikipagpardagulan sa China na hindi naman siya supposed to be otorisado. Hindi siya dapat ang taong gumawa ng ganito. Lalong-lalo na hindi po siya yung makakaresolba sa usapin sa teritoryo sa West Philippine Sea. Kundi ang presidente ng Pilipinas at ang presidente ng China. Sila dapat yung mag-uusap dyan. Pero ang problema dito, no, gumagamit pa sila ng kanilang mga aso kagaya si Tariela para gumawa ng issue at i-divert ang usapin po sa flood control. Alam mo yung lahat na pag-iingay po nila, lahat naman po yan, mga kabayan natin, is konektado po sa usapin ng corruption. Kaya wag nyo kaming linlangin, Tariela. Alam namin yung plano nyo. Whether tatakbo itong senador o mas mataas sa posisyon dahil sa kanyang pag-iingay, o ito po ay bayad para po gumawa ng political propaganda dyan sa West Philippine Sea. Anyway, iilan na lang yung mga nalilinlang nila at hindi tayo nila malilinlang, mga kabayan. Makinig tayo sa sinasabi po nitong si Senator Marcolita at makikipagdebate po sila para malaman natin kung sino talaga ang tama at kung sino ang may hawak na dokumento na magpapatunay sa usapin po sa teritoryo natin, mga kabayan. Maraming salamat at yan po yung ating update. Thank you.